Guys, nandito po tayo sa may bagong pinapagawang bahay dito at nakikita nga natin na napakaganda po ng setup at design nito. So bali ang sukat po nito ay 7.5 by 12 meters. Yan, bali 3 kwarto po ito at isang CR. Meron din po siyang garahe at loft room na extra. So makikita po natin yung loob nito kung gaano kaaliwalas yung 7.5 by 12 meters. So ito nga po, pinahintulutan tayo ni Foreman at binahagi nga niya sa atin kung magkano na ang nagastos sa ganitong katayuan. Yan, totally rough pa lamang po yan. Papakita ko po sa inyo sa loob. Yan, makikita nyo, napakaganda. At meron na rin po siyang bubong. Meron na rin po siyang flashing. At naka-insulation na po. Ayan, ito po, terrace yan. Nakikita nyo na napakaganda po ng design. At ito po yung garahe. Ayan. So pasukin po natin yung loob. Ayan, ito po yung terrace niya. Medyo maluwang-luwang din po siya. At ito naman yung garahe. Ito po yung garahe, maluwang po ito. Ayan, makikita nyo yung bubong niya. Meron po siyang screen. Tapos yung insulation at may nakasalo siyang screen. So ito po yung pinakagarahe at ito po yung sala. Dahil ito po ang target po dito, sliding door or double door na pintuan na panel door. Yan, alin po sa dalawa. So ito po. Ito po yung sala. Ayan guys. Ayan. Ito po yung sala. High ceiling. High ceiling po ang setup dito guys. Ayan. So ito po. Ito po yung pintuan sa terrace. Ito po yung pinakasala niya. Yan, maliwalas din po. Tapos, ito po yung area ng kitchen and dining area. Ito po yung pintuan sa likod. Yan. So kung mapapansin nyo guys, ayan o. Yung kisame. Yung bubong, meron po siyang insulation at meron pong nakasalo na, ayan o, meron po siyang nakasalo na screen. So tingnan po natin yung unang kwarto. And ito po yung sinasabi kong master's bedroom. Tapos meron siyang loft area dito. Loft room, yan, lalagyan po yan. Yung pinakakalahati nito, lalagyan po ng loft room. So ito po. Tingnan po natin yung luwang ng master's bedroom. Ayan. So sa ngayon, totally rough pa lamang po. Wala pang flooring. Puro hollow blocks pa lamang po ito. Ayan. And then ito naman po yung pangalawang kwarto. Ayan guys, tingnan natin. Ayan, maluwang din po. Mga nasa estimate 10. Yan, 10 by 10 yung kwarto na yan. And then, ito naman, yung CR. Ito po yung CR. Ayan, guys. So, mga nasa estimate 4 feet by 10 ito. Or 4.5. Ayan. Yan po yung CR nila. Ayan po. So ito naman yung pangatlong kwarto. Ang ganda po nung setup ng plano ng bahay na to. Ito yung pangatlo. So kung mapapansin nyo, hindi naman po siya nagmukhang masikip dahil maluwag po. Ang ganda po ng pagkakaplano nito. Ang ganda po ng pagkaka-sketch plan nitong ano na to. Tapos ito yung kanilang garahe. Ayan, ito yung kitchen and dining area. Ayan. So, dito po sa proseso na to, ito po ay totally rough pa lamang. Ayan, wala pang flooring, wala pa siyang palitada, meron na siyang bubong. At ito, garahe yan, kasama po yan. At ayon nga kay Foreman, dito po sa bubong na to, ayan, yung ganyang kalaki po at ganyang design. Ayan, papakita ko sa inyo, lalabas po tayo.
Ayan, ganyan po yung design ng bubong niya. Napakaganda po. Ayan. Ayan. Nakita nyo? Sa harap, ito yung gilid niya. Papakita ko sa inyo sa harap. So dito po sa bubong na to, ayan, kasama na po ang labor. Ayan, yung ganyang kalaki po ng bahay. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan, kompleto na po. Wala lang po siyang spandrel. May gutter, flushing, at meron ng insulation. May screen pa. Ayan po kay Foreman, ito po, labor and materials. Estimated 250,000 na po ang nagastos dito. Dito po sa bubong pa lamang yan. Ayan. Dito po sa view na to, napakaganda po. Oh. Ayan, malaki-laki rin po yan. Tapos ang ginamit po nila dito, ayan, pakikita ko sa inyo yung ginamit. Ayan, mga angle bar, C-purlins. Ayan o. Magagandang klase rin po ang bakal yan. Tapos ito, channel bar. Ayan, yung kanilang ano niya, mga channel bar po yan. Tapos angle bar, yan. Talagang maganda po at matibay po yan. So yan po. Yung kabuuan sa bubong ng bahay na ito ay estimated 250,000 kasama na po ang labor ang kanilang nagastos dito. And then nagtanong po tayo sa estimate po niya ay magkano na ang nagastos dito sa ganitong katayuan, totally rough pa lamang. At ayan, wala pa po siyang flooring. Ayon po kay Foreman, kasi ito po binlag na natin noon na nakabiga pa lamang. So ngayon itinuloy na at ayan nga, dinagdagan na po ng mga hollow block na yan. Nilagyan ng bubong, pati yung kanilang garahe. At yan nga, lahat-lahat sa estimate niya, labor and materials, kasama na po yung ibang mga naitambak dito, estimated 650,000 na po ang nagagastos. Pero ang kagandahan ay nakikita na po yung forma at napakaganda po ng design. At eto nga guys, excited po tayo dahil kakaibang design po ito bago sa paningin at napakaganda po. Lalo na yung loft, may loft area dito, may loft room. Yan, i-update po tayo ni Foreman hanggang makikita po natin ito hanggang ma-full finish na. So yan po, ulitin ko, ang sukat po nito, 7.5 meters by 12 meters. Yan, kabuuan, lahat po yan. Kasama na po itong, ito pong kabahayan lamang to. Kaya nakita nyo, ang kagandahan dito yung setup. Hindi naman po siya nagmukhang masikip, maaliwalas pa nga po. Ayan, nakikita natin. At 3 kwarto pa po, ayan. Napakaganda. At high ceiling, ito ang pinakamaganda rito. Yan yung high ceiling na yan. Ngayon na po ang nauuso ngayon ng mga pinapagawang bahay, yung may high ceiling. Dahil nagmumukhang yayamanin talaga ang setup nito, lalo na pag na full finish na. So hanggang ngayon, dito muna ang ating video at i-update ko po kayo sa mga susunod. At pag ito tinuloy na at finishing na.